Nakamaang si Rio habang pinagmamasdan ng dalaga na may hawak na double barrel. Yun daw ang tawag doon sa baril na may dalawang butas. Isang putok lang ay dalawang bala ang lalabas. Nasa masukal silang kagubatan. Siyang nagbabantay sa kabayo. Samantalang ang senyorita niyang siyang nag-aabang ng mga kawatan. Iyon ang ipinunta nila sa gubat. Nasa may boundary sila ng hasyenda ng isa ring mayamang pamilya at boundary rin ng rancho ng mga Alcantara. Hindi pa ba tayo uuwi, senyorita? Tanong niya sa dalaga. Malalim na ang gabi at kung gusto mong umuwi, umuwi ka na. Kaya ko nang mag-isa rito. O di manahimik ka dyan. Angil nito sa humarap sa kanya. Naroon na naman ang malamig na tingin nito sa kanya. Simple lang ang pinapagawa ko sa'yo, di ba? You don't have to hold gun. Just watch the two horse. Oho. Aniya, kahit hindi naman niya naintindihan ang sinabi nito. Muli siya nitong tinalikuran. Nagkaroon na naman ng katahimikan sa paligid nila. Hanggang sa tumunog ang kanyang tiyan, tanda na nagugutom na siya. Napapahiyang tumingin siya sa dalaga na ngayon ay nakatingin uli sa kanya. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Saka siya nito inirapan. Pasensya na ho, senyorita. Umuwi na tayo. Tumayo ito sa pinagpaga ng sarili. Ayokong maging dahilan ng pagkamatay mo. Anito sa kapadabog na kinuha ang lubid ng kabayo sa kanya. Mabilis itong sumampa sa kabayo at pinatakbo iyon. Nasaktan siya sa sinabi ng dalaga. Pero kaagad rin naman niya itong ipinagsawalang bahala. Sumampa na rin siya sa kabayo at sinundan ng dalaga. Pinantayan niya ang dalaga. Nag-aalala siya dahil mabilis itong magpatakbo. Senyorita, baka ho maaksidente ka sa sobrang bilis niyong magpatakbo. Hindi ito sumagot. Patuloy lang ito sa pagpapatakbo. Senyorita, huminto ito. Ano ba? Bagalan niyo lang ho ang pagpapatakbo ninyo ng kabayo. Baka ho madisgrasya ka. Pinandilatan siya nito. Wala kang pakialam. Huwag mo akong utusan na para bang isa akong alalay sa'yo. Baka nakakalimutan mong ako ang amo at ikaw, trabahador lang kita. Sinisweldohan. Oo, trabahador lang ho ako. Isang taong walang pinag-aralan. Walang kinabubuhay kundi ang manilbihan sa mga katulad niyong mapagmataas. Hindi na niya napigilan ang sarili. Kung napipikon ito sa kanya, ay ganoon din siya. Sa ganito lang ako Pinanganak akong mahirap. Nagkakamay sa hapagkainan, natutulog sa barong-barong. Humihiga sa papag. Hindi katulad niyo na kutsara ay ginto. Malambot ang higaan at palasyo ang tirahan. Pasensya na ho Hindi ko naman kasi alam na kasalanan palang maging mahirap. At hindi pala pwede mag-alala sa'yo. Pasensya na ho at isang hamak na trabahador ang kasama ninyo. Ayaw niyang maging bastos pero hindi niya kayang masikmura ang ugali ng dalaga. Kaya naman iniwan niya ito. Akala niya ay mabait ito gaya ng sinasabi ng mga matatanda. Pero mukhang pakitang tao lang ang dalaga. Hindi talaga ito mabait gaya ng sinasabi ng iba. Si Rio ho? Tanong ni Vanessa kay Mang Tonyo, kinabukasan. Gusto niyang humingi ng tawad sa binata dahil sa mga nasabi niya na hindi naman talaga niya sinasadya. She was just mad because of those bounty hunters who keeps on stealing her farm animals. Tapos nasermonan pa siya ng lolo niya kahapon. Kaya naman mas dumoble ang inis niya at naibuntun niya yun sa binata. Ay naku, iha. Maagang nagpaalam sa akin na uuwi na raw. Ho? Nakaramdam siya ng konsensya. Siyang may kasalanan kaya umalis ito. Bakit raw ho? Hindi naman niya sinabi kahit na nagtanong ako. Hinayaan ko na rin at mukhang gusto na talagang umalis. Taga saan ho ba siya? Bakit iha? Kunot noong tanong ni Mang Tonyo sa kanya. Hindi pa ho kasi niya nakuha ang sahod niya. Ako nang magbibigay. Gusto rin niyang humingi ng tawad sa binata at piliting bumalik ito sa rancho. Ibinigay sa kanya ni Mang Tonyo ang address kung saan nakatira si Rio. Nagpaalam pa muna siya kay Mang Tonyo at ibinili niya pansamantala sa pangangalaga nito ang rancho. Kaagad siyang bumalik sa kanyang bahay at kumuha ng ilang damit. Hindi na siya nag-agahan pa at naligo na lang. Pagkatapos ay umalis upang puntahan ang lugar nila Rio. Malayo at tago ang lugar ng binata kaya inabot siya ng 5 oras bago marating ang bayan pa lang ng San Felipe. Hindi pa ito ang lugar ni Rio at hindi niya alam kung saan yon. Kaya naman tumabi siya sa daan na may makitang nagtitinda ng mais. Excuse me ho, pwede hong magtanong? Aniya sa isang matanda na nagtitinda sa tabi ng daan. Saan ho rito ang si Ed?
Ah, naku, malayo-layo pa yun. Bundok pa yun eh. Tinuro nitong isang bundok. Maraming pasikot-sikot doon, iha. At hindi kakayanin ng sasakyan mong paakyat dahil mabato at makipot. Napanganga na lang siya. Hindi niya akalain sa bundok pala nakatira si Rio. Ganun ho ba? May malapit ho bang hotel dito? May resort na malapit dyan. Sagot nito. Ano bang kailangan mo sa lugar na yon, iha? Maliit lang na bayan ang naroon at wala ring kuryente. Hindi mo kakayanin ang isang araw doon. Ngumiti siya. May kakausapin lang ho ako. Hindi rin naman ho ako magtatagal. Sige ho, mauuna na ho ako. Salamat ho. Tumango ang ale. Walang anuman. Mag-ingat ka lang at maraming masasamang loob sa paligid. Salamat ho, aniya. Saka itinaas ang salamin ng kanyang kotse at muli iyong pinausad. Nagpunta siya sa isang pinakamalapit na resort at doon inihimpil pa ng dalian ng kanyang kotse. Saka pumunta sa waiting shed para maghintay ng bus. Nadaraan sa bundok kung saan paakyat sa lugar ng binata. Hindi rin nagtagal at nakasakay siya sa isang bus na hindi pa air-conditioned at napakarami pa ng tao at siksikan. Walang bakanting upuan kaya naman nakatayo siya sa harap ng sirang pinto ng bus. Isa-isa niyang tiningnan ng mga taong naroon na halos sa kanya nakatingin. Napapamura na lang siya sa tuwing hihinto ang bus at may bababa dahil kailangan pa niyang bumaba kasi nakaharang siya sa pinto. Tuloy ay gusto niyang kutusan ng sarili kung bakit niya naisip na pumunta sa lugar na hindi naman pamilyar sa kanya. Right, you are going to apologize to him for being so arrogant. Mahigit kalahating oras siyang nakatayo hanggang sa marating niya ang bundok kung saan paakyat patungong si Ed. Bumaba siya at nag-angat ng tingin sa mataas na bundok. Doon ay may makipot ngang daan, ngunit hindi naman gaanong mabato. Bumuntong hininga siya saka sinimulang maglakad at dahil paakyat siya ay nahirapan siya. Wala pa siya sa kalahati ngunit hinihingal na siya. Hindi kasi ito katulad ng mga bundok na inaakyat niya na may mahahawakan siyang puno para alalayan siyang umakyat. Doon ay hindi gaanong mapuno kaya naman halos mapaso siya sa sobrang init ng araw. Bakit ba hindi ako nagdala ng payong? Kausap niya sa sarili. Kasi nga, hindi mo naman akalaing bundok pala yung lalakarin. Kasi sa katabasan ng dila mo at kung ano-anong nasabi mo umalis ang isa sa trabahador mo. At ikaw naman, aakyatin mong bundok na to para lang makahingi ng tawad sa kanya. Well, tell you what, suck it up. Hanggang sa makaakyat ka sa bayan nila at makahingi ka ng tawad. Kapag hindi niya tinanggap doon ka magsisi. Natawat na pailing na lang siya dahil sa sobrang pagod ay kinausap na niya ang sarili. Wala naman talaga siyang magagawa kundi ang kausapin ng sarili dahil siya lang ang naroon. Walang kasama maliban sa dala niyang bag. Kailan pa kaya niya maaabot ang bayan? Ni hindi nga niya alam kung ito ba talaga ang tamang lugar. Kung tama bang nilalakaran niya dahil wala namang sign o tao na mapagtatanungan. Bahala na si Batman. Kuya Rio! Tawag ka agad sa kanya ng kapatid niyang si Bea nang makita siya. Kagagaling lang nila ng kanyang ama at kapatid na lalaki sa bayan upang ipagbili ang mga nasaka nito dahil wala na silang pera. Ngunit hindi nila nabenta kaya wala silang pera. Hindi kasi niya kinuha ang sahod niya sa rancho. Ano yun? Tanong niya sa kapatid. May babae. Humahangos nitong sambit. Sa bahay. Hinahanap ka. Sino raw? Ang ama naman niyang nagtanong, saka bumaling sa kanya. May nabuntis ka ba, Rio, at may babaeng naghahanap sa'yo? Napamaang siya. Tay, kahit naman putulan niyo ako dito ay sasabihin ko sa'yong wala akong nabubuntis na babae. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko yun dahil may mga kapatid akong babae. Sinong naghahanap sa'yo? Bumaling ito kay Bea. Sino raw? Maganda siya, tay. Kulay ginto ang buhok. Asul ang mga mata at maganda ang katawan. Maganda rin ang suot na damit. Mukhang marangya ang pamumuhay. Hindi na siya nagtanong pa kung sino ang babae. Dahil mukhang alam na niya ang tinutukoy nito. Base na rin sa idinitalya ng kanyang kapatid. Pero ano namang pumasok sa isip nito at inakyat pa ang lugar nila? Sinong mayamang baliwang aakyat sa bundok at para saan? Kuya, ang ganda niya. May kislap ng pagkamangha sa mga mata ng kanyang kapatid. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng katulad niya. Yung mga napapanood ko sa TV ay hindi kasing ganda niya. Ang daming ang tao sa bahay tinitingnan siya at ang bait pa niya. Napaingos siya.
Anong mabait? May sinasabi ka, anak? Tanong sa kanya ng ama. Umiling siya. Wala ho. Tayo na sa bahay upang makilala ko naman ang bisita ng kuya mo. Nakakahiya naman sa barong-barong nating bahay. Sinundan niya ang ama at tama nga ang sinabi ng kapatid niya. Halos mapuno ng maliit nilang tarangkahan sa mga nakadungaw sa loob ng kanilang maliit na barong-barong. Makikiraan lang, sambit ng kanyang ama, dahilan para magsitabihan ng mga tao. At dahil doon ay natanaw niya mula sa bintana ang dalaga na kausap ng kanyang ina. Nakangiti ito at mukhang nakikinig sa madaldal niyang ina. Rio, nabuntis mo ba yan kaya nandito? Tanong sa kanya ni Aling Seping na numero 1 chismosa sa kanyang lugar. Nakabingwit ka ng magandang isda ah. Nagsimulang umugong ang bulungan sa paligid at hindi na lang niya yun pinansin. Pumasok siya sa loob. Anong ginagawa mo rito? Bumaling sa kanyang dalaga at mabilis na tumayo. Hi, nakangiti nitong bati sa kanya. I came here to see you. Muli ay narinig niyang bulungan na naman. Marahil ay dahil sa ibang lingwahe na ginagamit ni Vanessa. Hindi naman na niya ito amo, kaya pwede niya na itong tawagin sa pangalan nito. Huwag kang mag-Ingles dito, walang nakakaintindi sa'yo. Tumikim ang dalaga saka tumingin sa pinto nang pumasok ang kanyang ama. Magandang hapon ho. Nabuntis ka ba ni Rio, iha? Napamulagat ang dalaga sa tanong ng kanyang ama. Ho? Buntis ka ba, kako, kaya ka narito? Tay. Hindi ho. Sabay silang nagsalita ng dalaga at sabay ring nagkatinginan. Bakit ka narito? Kasi ho, pinadala ho ako ng amo namin. Magkatrabaho ho kami ni Rio. Nagbigay ang dalaga ng makahulugang tingin na kaagad naman niyang naintindihan. Pinapabalik niya ho si Rio sa rancho. Ganun ba, iha? Ngumiti ang kanyang ama. Pasensya ka na sa nasabi ko si Rio kasi ang panganay kong anak at siya lang ang inaasahan ko sa lahat kaya nag-iingat ako na baka makabuntis siya. Kawawa ang mga kapatid niya. At oo, pakisabi sa amo mo na babalik siya. Hindi na ako babalik. Pakisabi sa kanya at makakaalis ka na. Aniya saka tumalikod. Sa kusina siya dumiretso at natigilan nang makita ang mga kapatid na nakatunganga lang. Hindi pa ba kayo kumakain? Bumulong siya kay Rina. Hindi ka nagluto? Kuya, walang bigas na isasaing. Yung pera sana na mapagbebentahan yung inaasahan ko para may pambili, pero hindi nyo pala na ibenta. Sumunod ang kanyang ama at ina sa kusina. Wala ring isasaing bukas, anak. Bumuntong hininga siya, saka bumaling sa mga kapatid niyang nakapangalumbaba sa hapagkainan. Mukhang matutulog silang walang laman ng tiyan. Naaawa siya sa mga ito. Kung siya ay kaya niyang tiisin ang gutom, pero hindi niya maaatim ang mga kapatid. Ako na lang ang bibili. Lahat sila ay bumaling kay Vanessa na hindi niya napansin na naroon rin. I didn't mean to eavesdrop. Huwag kang mag-Ingles. Pigil ng binata sa kanya. At salamat na lang pero hindi ko tinatanggap ang alok mo. Inilahad nito ang kamay na may hawak na sobre. Ito yung sahod mo, binibigay ko lang. Nagbaba siya ng tingin sa hawak nitong sobre saka muling nag-angat ng tingin sa dalaga. Ayaw niya sanang tanggapin ito pero kailangan dahil walang pagkain ng pamilya niya. Hindi siya nagpasalamat nang tanggapin niya ang sobre. Humarap siya sa kanyang ina at ama. Pupunta lang ho ako sa bayan. Bibili ng bigas at ulam. Muli siyang bumaling kay Vanessa. Sumama ka na rin para maihatid kita sa bayan at makauwi ka na. Sasama ako sa'yo, kuya. Saad ni Bea na nakatingin kay Vanessa. Naroon pa rin sa mga mata nitong paghanga. Wala na siyang nagawa kundi ang tumango na lang at maunang lumabas sa kanilang bahay. Paglabas niya ay wala nang masyadong tao pero sa ibang mga bahay-bahay ay nagkukumpulan at nagbubulong-bulungan. Marahil ay silang pinag-uusapan. Hindi na lang niya ito pinansin at kinuha ang kanilang kalabaw at kariton upang masakyan pababa ng bayan. Unang sumakay si Bea sa kariton. At hinintay niyang sumakay si Vanessa, pero nakatingin lang ito sa kariton. Hindi ka ba sasakay? Tanong niya. Mahinang natawa si Vanessa. Sasakay ako dyan? Mas mabilis pa ang mga paa natin kung maglalakad tayo Kung ayaw mo, huwag mo, angil niya. Huwag mong laitin kung paano tumatakbo ang kalabaw. Hindi mo alam na kung wala sila, walang katuwang ang magsasaka sa bukid. Oo nga pala, hindi mo pala alam.
Ngumisi siya. Anak, mayaman ka eh. Hindi niya pinansin ang masamang tingin ng dalaga sa kanya. Mahina niyang pinalo ang kalabaw at nagsimula itong kumilos. Hindi niya pinansin ang dalaga na naglalakad at sumusunod sa kanila. Kuya! Oh, hindi mo ba siya isasakay? Kawawa naman si ating anak ng araw oh. Pagod na. Kunot noong bumaling siya sa kapatid. Anak ng araw? Oo, di ba mukha siyang anak ng araw? Katulad ni Jane. Ang pinagkaiba lang nila, maganda si ating anak araw. Napaingos siya. Maganda nga, masungit naman. Hindi ani ng kanyang kapatid. Pasimple siyang bumaling kay Vanessa at nakita niyang mukhang pagod na ito. Bumuntong hininga siya saka inahinto ang kariton. Sakay na. Hindi na. Kawawa naman yung kalabaw. Hindi niya kakayanin ng maraming sakay. Tapos pababa pa. Bumaba siya. Akong bababa at ikaw ang sasakay. Sakay na ating anak araw. Napakurap ang dalaga. Anak ng araw? Sakay na. Sumakay ito at tumabi sa kanyang kapatid. At ang kapatid naman niya ay parang linta na basta nalang pumulupot sa dalaga. Napailing na lang siya sa tinapik ang puwet ng kalabaw na nagsimula namang naglakad. Bawat tanong ni Bea sa kanya ay sinasagot niya. Pero bawat sagot niya ay hindi totoo sa buhay niya. Mga tanong nito ay mahirap sagutin. Lalo na kung isa sa tanong nito ay tungkol sa buhay niya. Tulad na lang ng kung maganda daw ba ang bahay niya. At kung gatas bang pinanliligo niya dahil daw sa makinis at maputi ang kutis niya. Tinanong rin ito kung anak araw siya at sinagot naman niya ito nang nagpakulay lang siya ng buhok. Madaldal si Bea at matanong kaya nauubusan siya ng sasabihin rito. Hindi na nga niya napapansin ang paligid. Lalo na si Rio na tahimik lang dahil dito. Maihahambing niya ito sa pinsan niyang si Corina, pero hindi katulad ng pinsan, hindi niya magawang mainis kay Bea. She actually like her. She is cute, bubbly and has a very lively personality. Parang hindi nito iniindang kahirapan. Paglaki ko, gusto kong maging isang doktor. Bakit naman doktor? Tanong niya. Para ako nang manggagamot sa mga kapatid at mga magulang ko kung may sakit sila, para hindi na nila kailangang magbayad ng mahal. Tumango siya. Good choice. Magandang pangarap mo. Pero mahal ang tuition kung magdo-doktor ka. Scholar naman po ako eh. Gagraduate na nga ako ng high school. Talaga? Opo, ating anak araw. Napangiwi siya sa pagtawag nito sa kanya. Vanessa ang pangalan ko, Bea. Ang ganda naman po ng pangalan niyo, Ate Vanessa. Ikaw rin naman Maganda ang pangalan mo, Beatrice. Pero mas maganda ang sayo, pang mayaman. Nginitian na lang niya si Bea sa kapasimpleng bumaling kay Rio. Kanina pa ito tahimik at batid niyang galit ito sa kanya. Babalik na siya sa Batangas pero hindi pa siya nakakahingi ng tawad dito. Mukhang wala naman itong balak na patawarin siya. Kasalanan rin naman kasi niya. Masyado niya itong hinamak. Kung narinig lang yun ng lolo niya siguro ay isang katutak na sermon ang naabot niya. Wala pang kasintahan si Kuya, Ate Vanessa. Ha? Bumaling siya kay Bea. Hindi ko naman tinatanong. Nakatingin ka kasi sa kanya. May gusto ka ba sa kuya ko? Wala Tumingin lang ako kasi, ang itim niya. Hindi na siya makita sa dilim. Pagdadahilan niya at doon tumingin sa kanya si Rio ng masama. Hindi ito nagsalita. Sorry, she mouthed. Pagbaba natin sa bayan, maghihiwalay na tayo ng landas. Hahanap ka na ng bus, pabalik sa lugar mo. Naiintindihan mo? Pinukol niya ito ng masamang tingin. How dare he boss her around? Hindi porket nasa teritoryo siya nito'y uutus-utusan lang siya nito basta. Hindi ka man lang ba mamamalagi sa amin, Ate Vanessa? Tumingin siya kay Bea at baka sa mukha nitong lungkot. Pinapauwi na ako ng kuya mo eh. Kuya, hindi ba siya muna titira pansamantala sa bahay? Hindi siya sanay sa makipot na lugar at baka hinahanap na siya ng tatay niyang si Mang Tonyo. Iyon kasi ang sinabi niya kay Bea, si Mang Tonyo ang tatay niya. Bumaling sa kanya si Bea. Hindi ka po ba nagpaalam kay Mang Tonyo? Nagpaalam ako. Nagpaalam naman pala kuya eh. Basta uuwi na siya. Personal nitong saad na ikinanguso ni Bea. Natawa lang siya sa inakto nito at wala na nagsalita pa hanggang sa makarating sila sa bayan.
Nagtungo si Rio sa pamilihan ng bigas, samantalang si Bea at siya ay nagtungo naman sa pamilihan ng ulam. Nangunot ang noo niya nang makitang kamatis at itlog na buro lang ang binili nito. Bakit yan lang ang binili mo? Eto lang po kasi ang kaya ng perang binigay ni kuya eh. Yung natira kasi ipang bibili ng isang salop na bigas at allowance na namin yung natira. Tapos, paano na sa susunod pang mga araw? Tanong niya. Maghahanap uli sila kuya at tatay. Napanganga na lang siya. Hindi niya akalaing ganun ang buhay ni Rio at ng pamilya nito. Isang kahig, isang tuka. Nakaramdam siya ng awa para sa mga ito. Hindi niya akalain na makakakilala siya ng taong salat sa buhay. Manang, ito na po yung bayad. Pinigilan niya si Bea na iabot ang bayad, kaya napalingon ito sa kanya. Bakit ate? Bitawan mong mga yan. Bakit ho? Ibibili kita ng mas masarap pa dyan. Yung aabot hanggang bukas. Lumiwanag ang mukha ni Bea sa sobrang tuwa. Talaga ate? Tara. Hinila niya ito patungo sa gulayan at bumili sila ng maraming gulay. Pagkatapos ay bumili rin sila ng karne ng baboy at manok.